Isang mapagpalang araw sa ating lahat. Ngayon ay ating alamin ang tungkol sa ika-12 module ng ESP8. Ito ay pinamagatang angkop na kilos sa maunlad na komunikasyong pampamilya. Sa module na ito ay malilinang ang kasanayang pampagkatuto na naisasagawa mo ang mga angkop na kilos tungo sa pagkakaroon at pagpapaunlad ng komunikasyong pampamilya. Sinasabing ang magandang tahanan ay hindi nakikita sa magandang gusali at mga palamuti. Nakikita ito sa kagandahan ng pagsasama ng pamilyang nasa loob nito. Ngayon, ating alamin ang mga angkop na kilos sa maunlad na komunikasyong pampamilya. Sinasabing ang pamilya ang pangunahing institusyon sa lipunan na nabuo sa pagmamahalan ng isang babae at isang lalaki na nauuwi sa isang simple o magarbong kasalan upang maging legal sa batas, mata ng tao at may panalangin sa Diyos. Matapos maisilang ang isang sanggol, ang pamilya ang tanging sandigan hanggang sa paglaki nito. Ito ang unang humubog sa pagkatao ng mga Pilipino. Sa makatuwid, pamilya ang unang guro ng mga kabataan. Samantalang, tumatayong pangalawang magulang naman ang mga guro. Maraming mukha ang pamilya. May masaya o malungkot na siyang sumasalamin kung papaano pinapahalagahan ng mga kasapi ng isang pamilya sa pagsasagawa ng kilos. Magiging masaya kung may bukas na komunikasyon na may papakita sa mga kilos tulad ng pagiging maalalahanin, magalang, tapat, pagrespeto at pagmamahal. Samantala, magiging malungkot ang isang pamilya kung walang pakialam sa bawat miyembro nito. Kung bibigyan ka ng pagkakataong pumili ng pamilya, alin ang iyong pipiliin? Hindi ba't ninanais ng lahat ang mapabilang sa masayang pamilya? Ngunit, sa realidad, bawat pamilya ay may kahinaan na kinakailangang punan at payabungin sa pamamagitan ng pagsasabuhay ng angkop na kilos. Ang sumusunod ay ilan lamang sa mga angkop na kilos na kailangang taglayin upang mapaunlad ang komunikasyong pampamilya. Una ay ang pagiging matapat sa salita at sa gawa. Isa sa mga bertud na taglay ng isang tao ay maging tapat sa lahat ng panahon. Kung maiiwasan ang pagsisinungaling, pandaraya, at pagsisiwalat ng maling akusasyon sa kapwa, mas magkaroon ng pagtitiwala ang mga kasapi ng pamilya. Sa madaling salita, ang taong hindi nagsisinungaling ay mas umaani ng tiwala sapagkat hindi makaduda-duda ang kilos o gawi. Pangalawa ay ang paninindigan sa paniniwala. Natatangi sa isang pamilya na may paninindigan sa binibitawang pahayag sapagkat nasusukat nito ang integridad ng tao. Ibig sabihin, masasalamin sa pananalita at kilos ng ang prinsipyo bilang tao. Patid nito kung kailan magbibigay ng kanyang pagsang-ayon o pagtutol sa isang kilos, pangyayari o sitwasyon. Pangatlo ay ang pagbibigay ng pantay na pagtingin o hatol. Napansin mo ba na kung ang miyembro ng pamilya ay nagpamalas ng pantay na pagtingin o walang kinikilangang panig, ay mas kampante ang buong pamilya na tama ang paghatol. Nangangahulugan lamang ito na natamo ang tiwala sa ipinapakitang kilos. Ang pang-apat ay ang pagpapakita ng respeto. Ang pagsasaalang-alang ng pagbibigay halaga sa ideya ay isang paraan ng pagpapakita ng respeto sa pamilya.
maiiwasan din ang pagtatalo sa pagitan ng dalawang magkaibang panig. Higit sa lahat, mas mapapadali ang usapan kung ang bawat panig ay marunong makinig at bukas sa pagtanggap ng ideya. Panglima ay ang pag-ako ng responsibilidad. Kahanga-hanga ang taong may paninindigan sa kanyang gawi. Ibig sabihin, positibo o negatibo man ang resulta ng kanyang kilos, ay may pananagutan siya rito. Ito ay magdadala ng katiwasayan sa isang pamilya sapagkat maiiwasan ang sisihan kung sino ang talagang may sala sa isang problema. Pang-anim ay ang pagpapakita ng malikhaing pag-iisip. Nag-iisip ang isang tao ng ibang kaparaanan sa paglalahad ng ideya at nararamdaman. Halimbawa, ang pagbibigay ng bulaklak bilang paraan ng paghingi ng tawad sa nakagalitan. Ang pampito naman ay ang pag-aalala at pagmamalasakit. Ipinakikita ang nararapat na kilos sa isang sitwasyon. Halimbawa, pakikiramay sa pinagdadaanan ng isang tao sa pamamagitan ng pagbahagi ng mga salitang magpapalakas sa kanya. Pagbibigay ng payo upang mas makapag-isip hinggil sa kanyang desisyon na gagawin. Ngunit pagbibigay pa rin ng kalayaang magpasya sa bandang huli. Pangwalo naman ay ang malayang pagpapahayag o pagiging bukas. Ang pagiging bukas sa kanyang sariling saloobin ay nagpapakita ng matapang na pagtanggap sa opinyon at mungkahi ng ibang tao batay sa kanyang iniisip o isinasagawang kilos. Ito ay hudyat ng pagiging totoo sa sarili at sa iba. Hindi dapat isipin ng kasapi na ang opinyon o reaksyon ng ibang miyembro ng pamilya sa kanyang kilos ay isang paninirang puri o paghila sa kanya pababa at pagdidikta. Bagkus, ito ay positibong titingnan na mas mapaunlad ang sarili. At syempre, ang pagiging masaya sa kaligayahan ng iba. Ang kilos na ito ay magbibigay ng katiwasayan sa pamilya sa pamamagitan ng pagpapakita ng wagas na kaligayahan sa natamong tagumpay. Maiiwasan ang pagiging mainitin at pagiging kontrabida sa natamong tagumpay ng iba. Muli, isang mapagpalang araw sa ating lahat. Naway may natutunan kayo sa aralin natin ngayon at hanggang sa muli nating pagkikita.